Kahapon, nasa slum area tayo. Ngayon naman, medyo social-social tayo. Hindi ko iniisip na dadating ako sa point ng pagta-travel ko na isu-shorten ko yung isang bansa. Magpaplano din ako kasi yung next natin na trip, sabihin ko na ba? Sige. Nagagandaan talaga ako sa airport ng Mumbai. Okay guys, finally, nakarating tayo sa Hong Kong. Guys, welcome back to our channel, and for today's video, ito na ngayong ating last day dito sa India. We are still here in Mumbai, India, and today gusto ko na lang mag-relax since last day na natin, like enjoy na natin ang ating final few hours actually dito sa bansa nila kasi tonight na yung aking flight. So on our first day, nag-in-explore natin yung city center. Yung second day, actually hindi ako nag-vlog ng second day kasi parang I'm not feeling so well. So pahinga muna ako dito para ma-recharge ako ng second day. On the third day, nagpunta tayo sa slum area. Nakita natin yung pamumuhay nila, yung mga trabahong ginagawa nila doon. And then ngayon, on the fourth day, explore naman natin yung mga modern area. Kasi to be honest, out of all the 4 cities na in-explore ko dito sa India, parang Mumbai yung pinaka-modern, pinaka-malinis din. For me, sa apat, siya yung pinaka-malinis and pinaka-mas walkable. So ngayon gusto ko naman makita, ano kaya yung tsura ng mga modern places nila dito. So nag-search ako ng mga, pwede natin mabisita ng mga fancy malls nila dito, mga restaurants na pwedeng matry. So tara! Let's explore Mumbai on our final day! So yun guys, pina-search ako. Pupunta natin Phoenix Palladium. Parang luxury mall yata siya dito na maraming mga designer bags. Tapos may mga restaurants din naman. So sabi ko, sige okay na yata yun dun. Pero actually yung kinikrave ko lang ngayon, parang few days na, parang magti 3 days na yung cravings ko. Sardinas na may itlog. No joke, 3 days ko pa siya iniisip. Gusto kong makakain ng sardinas. Ano yung sardinas na pula yung sauce? Tapos ilalagay mo ng itlog, tapos ihahalo mo siya. Ay, yun talaga yung kinikrave ko, yung sardinas. Saan kaya makakahanap yan dito? Parang pag uwi ko sa Pilipinas, yun yung unang pagkain na gusto kong kainin. Sardinas na may itlog. Parang gusto kong magpaluto sa nanay ko na malutuan mo ako ng sardinas na may itlog, tapos may sibuyas. Kasi parang yun yung kinakain ko nung high school ako. Bigla ko lang siya nag-crave. Hindi ko alam. Bigla ko nag-crave nung. Kasi diba dati ito tagtipid ako. Tapos yung sardinas ilalagyan ko ng itlog. Tapos hahatiin ko yan. Breakfast, lunch, tsaka dinner. Na iba portion size ko na siya. Para kumasya for the day. Tapos dahil nga siguro nagka-crave ako ng familiar taste in the past few days. Parang yung crave ng dila ko ngayon. Sardinas na may itlog. Shucks. Okay rin yung mga bridges nila dito sa Mumbai na so maganda rin yung mga daanan. Tapos guys, nung isang araw ko lang nalaman yung mga kotse pala nila, may mga ganyan na parang button, no? Tapos kinuwento lang ng isang driver ko dati, no? May mga button sila. Nakwento lang ng driver ko ng isang araw, kahapon, sabi niya, for example, nandito kayo tapos may mga ginagawang masama sa inyo or kailangan nyo ng tulong, kailangan nyo lang pindutin yung button na yan mga 8 to 9 times daw yata, ganun. Basta pindutin yun ng maraming beses kung for example kailangan nyo ng tulong. So lahat daw yan ng mga Uber dito parang required na meron siyang ganyan, tapos ma-alert yung, hindi ko alam kung yung government or police, pero parang sila yung ma-alert tapos pupuntahan ka nila. So at least ngayon ko lang nalaman na may ganyan silang feature, which is good, no? So yun guys, nakarating na tayo sa mall. It's called Phoenix Palladium, no? So medyo modern nga yung area. Tignan nyo, may Zara nga sila dito. Taray, di mo kaya. May Zara. Tapos ayan, meron silang mga bilihan ng iPhone 17 Pro. It's called Apronix. Ayan, di ba? Pwede bang dito na lang ako? Parang hindi masyadong magulo dito, tsaka parang upscale siya. So wala masyadong mga kaguluhan, bardagulan, more on mga pang chill-chill na to, pang mga mayayaman na area siguro. Ay, may Bershka. Ayun, may Bershka, Uniqlo, Phoenix Palladium. Ayun, no? Sobrang modern, no? So yan, meron pala sila ganitong mga areas dito guys, no? Uniqlo, yan yun, nakita ko na yung Uniqlo. Uniqlo! Ayan, ganda dito. Bet ko dito. Samsung, yan, may Samsung pa sila. Yan, parang sobrang different, no? Compared sa kahapon nasa slum area tayo. Ngayon naman medyo social-social tayo.
At least may variation yung ginagawa natin. Kasi nakakapagod din kapag laging magulo. Ay, may Starbucks. Yun, no? Starbucks. Nasa second floor, tas overlooking pa. Ay, tambay tayo mamaya dyan. Sige. Nakakatuwa naman may Starbucks. Pasok tayo dito. Yan, di ba? Modern mall sa wakas. Nasa normal tayo. Ayan guys, may Bershka sila Tara. Europe yarn. Ay, Uniqlo malaki din. Wala, bet ko dito. Sobrang modern. May ganito pala sila dito eh. Dapat dito na lang tayo since day one. Namimiss ko na maging normal at makapunta sa normal na lugar na hindi magulo. Hey. Ayan na. Hey, super modern. Wow, grabe, ang ganda. Oh, sino ka dyan? Diba? Eh, mga buildings, ang lalaki oh. Ano ba to? Home center. Tara, pasok na tayo dito. Ayan, oh my gosh, may Starbucks. Lord, thank you po. Mamaya tatambay tayo dyan. And may iba rin sila. Walang modern ng mall. May mga cafes din sila dito. Bombay, Sweet Shop, Starbucks. Oh my gosh, I love this. Oh, di mo kaya, may Onitsuka Tiger din sila. Japan yarn. Swatch. So basically, mga global brands, no? Nandito sila sa mall na ito. May Guess. Galing. So guys, may Zara, Sephora. Kaso nagbi-blink-blink. Boss. So basically, yung lahat nga ng mga known brands, no? Aldo. Diyos ko, yung baby ko nandito rin pala. I've been waiting for you all my life. Ayun na si Mingyu. Calvin Klein. Hey, baby. Si Mingyu, oh. So, may Christmas lights din sila. May Pasko ba dito? Parang feeling ko Mumbai talaga yung... kung first timer ka sa India, parang Mumbai kasi mas hindi siya overwhelming. Like, may mga malls na ganito kung gusto mo magpahinga, di ba? Kasi ang gulo din minsan eh. Hopefully may mga pagkain sila ng mga Asian cuisine dito, no? Hindi lang siya Indian. Tapos kung gusto niyo mag-shopping, meron din sila mga ganito branded stuff dito. Mas gusto ko talaga yung Mumbai. For me, siya yung favorite ko kasi mas matotolerate mo rin yung dumi. Hindi siya kasing dumi ng ibang cities. So guys, nandito tayo sa Starbucks nila. So ito yung mga pagkain nila. Ito lang yung kilala ko, yung blueberry muffin. Yung iba kasi ng mga sandwich nila, natatakot ako kasi para baka mga strong na naman yung flavors. Alam mo yun. May rice din sila dito. Ito cake, parang kaya ko naman yung mga cake. Ito may mga rice. Rice ba yan? May mga rice meal sila sa Starbucks. Tapos may mga sandwiches din. Pero ayoko mag-try, baka kasi matapang. Parang gusto ko na, nagkikrave na talaga ako ng familiar na lasa. So para feeling ko para safe, ito na lang tayo blueberry muffin. Na-try ko na kasi ito last time. Or banana chocolate loaf. Ito lang, para may nag-aaway na. My God! Order lang ako. One blueberry muffin. Anything else? And then, caramel macchiato Coke. Grande. Grande size? Yeah. Can I reheat the muffin? Yeah, thank you. The name po pala, sir? Marvin. Marvin. Yep. M-A-R-V-I-N, right? Yes, right. So guys, kape muna tayo dito. Umorder na lang din ako ng muffin. Ang saya makakita ng pamilyar na tindahan. So, ayan, ito yung itsura dito sa Starbucks. Nasa second floor tayo, tapos overlooking yung baba ng mall. Yan yung vibe niya. Yun na guys, ang bilis dumating, blueberry muffin and caramel macchiato. Let's go! Familiar taste. I love it. Ngayon, last day na natin dito sa India. I would have to be very, very honest. Hindi siya madali, no? Like, maraming days na, parang 2 to 3 days na nagre-rest day talaga ako kasi yung katawan ko, for some reason, nangihina ako dito sa India. Like, hindi ko alam kung ano yung reason. Maybe pollution. Maybe combination of different reasons. Like yung pollution, yung dumi, yung kalat sa daan, yung gulo ng
tao, yung mga busina. Plus siguro yung pagkain din nakaka-affect kasi imagine ilang days na puro unfamiliar taste yung lasa. So parang yung katawan mo naghahanap siya ng familiar. Naging mahirap siya for me. But it was a nice experience, no? Ang dami natin mga epic moments dito. Like, ng mga nag-train pa tayo, nakipagbardagulan tayo. Na-experience natin both yung bardagul tsaka yung medyo ganitong medyo pa-social. But it wasn't easy. And I have to be honest na kung tatanungin ako, babalik ka ba sa India? Maybe not anytime soon. Alam mo yun, parang hindi siya yung place na para sa akin. I mean, ayoko rin naman i-discredit yung fact na may mga lugar din naman na maganda dito, di ba? May mga tourist spots, structures, yung mga buildings nila na magaganda. At yung mga tao, marami akong na-meet na mga tao na mga mababait. Hanggang ngayon, kachat ko pa nga sila eh. So, ayoko namang i-discredit yung mga positive sides na meron ng India kasi meron talaga. Meron siyang kakaibang charm. But, maybe personally, hindi siya yung para sa akin. Sobrang nanghihina ako. Ngayon lang ako nakapag-travel na nanghihina ako. Ngayon lang ako nakapag-travel na yung katawan ko parang hindi siya, ewan ko, hindi ko ma-explain. Hindi, wala siya sa 100% potential. Ngayon lang din ako nakapag-travel na iniisip ko, gusto ko nang umuwi. Alam mo yun, hindi ko siya na-experience sa kahit saang bansa na pinuntahan ko. Pero dito lagi akong iniisip, gusto ko nang umuwi. Parang everyday na lang, di ba, magtutour ako, tapos kinagabihan, uuwi ako sa kwarto ko. So, wala ng camera and all that. Doon ako nagsasabi na gusto ko nang umuwi. Ang tagal naman ng pag-uwi ko. Siguro hindi siya yung para sa akin talaga, di ba? May mga friends din naman ako na nag-enjoy sila dito. And marami silang mga positive things na nasabi about India. Different experiences din kasi, different atake kung paano rin kami nag-travel. And I just feel like hindi siya yung lugar na para sa akin. Sobrang feeling ko lagi ako magkakasakit everyday. Ngayon nga, sabi ko hindi na ako mag-vlog today. Kasi parang ang sama na naman ng pakiramdam ko. Pero kasi 2 days ago, nag-rest day na ako. Like, hindi ako nag-vlog. Sabi ko ngayong pauwi na ako, hindi pa rin ako mag-vlog. Gusto ko na lang ng ganito, ng relax na lang, no? Like, it's our last day na. Gusto ko na lang maramdaman yung bakasyon na bakasyon. Kasi grabe din naman yung mga pinagdaanan natin dito. Nasaksihan nyo naman, di ba? Yung mga pinagdaanan. Pero at least meron na ako masasabi sa sarili ko na ano yung bansa na pinaka-challenging India, di ba? Pag tinanong ako, ano yung bansa na parang sobrang nahihirapan ka? India. Ano yung bansa na hindi mo babalikan? Babalikan ko naman, but not anytime soon. At may masasagot na ako, ito talaga, like, it's just very different. Hindi siya yung pang pabebe. Siguro pabebe ako. Hindi siya para sa mga tao na princess type, di ba? Princess type kasi ako, B. Oo, hindi kasi ako yung pang bardagulan level. Hindi siya yung para sa mga ganun. So, nahihirapan ako. Tapos ako, lagi ako kaya favorite ko yung Japan, di ba? Japan kasi parang tahimik lang, walang pakialaman yung mga tao, like, bibigyan kanya ng personal space. Yun yung kinikrave ko lagi every time na nandito ako. I need my personal space na hindi ko siya makuha-kuha. Siguro kung extroverted ka, kung gusto mo talaga lagi nakikipag-interact sa tao, then maybe you will like it kasi Indians are very, very friendly, no? But ako may mga times na nanghihina ako lagi, tapos makikita mo maraming basura. Kaya thankful ako na Mumbai yung last stop ko. Kasi sa Mumbai siya talaga yung pinaka hindi madumi. Mas matotolerate ko, mas modern. At least nakapagpahinga ako. Kasi imagine kung Delhi yung last ko, parang wala na akong energy. Parang wala na akong energy makipagbardagulan kung hinuli ko pa yung Delhi. Buti na lang inuna ko yung Delhi. So at least may energy pa ako ng first few days. Pero nagdi-deplete talaga, nagdi-depreciate talaga yung energy ko every single day. Kaya nga diba dapat 18 days ako dito para sabi ko hindi ko na talaga kaya. Hindi ko iniisip na dadating ako sa point ng pagta-travel ko na isu-shorten ko yung isang bansa. Kasi pag nagta-travel talaga ako, nag-i-enjoy ako lagi sa country, tapos gusto ko mag-extend ng gusto ko more days. Pag nagja-Japan ako, naiiyak pa ako pag nasa aeroplano kasi ayoko pang umuwi. Di ba parang lagi akong na-attach doon sa place, but maybe India is not for me. But grateful naman ako kasi ang daming mga mababait na nakilala ko. Yung iba nga sila, sinachat nila ako kailan ka babalik. Parang ang hirap sabihin na not anytime soon. Sabi ko, sige, babalik ako. Not anytime soon. Like, di ko alam. Or siguro, di ko alam. Siguro combinations of many factors. Pero nangihina talaga yung katawan ko dito. Like, feeling ko hindi ko yung full potential ko or yung energy ko hindi ko makuha ng 100% because of the environment.
So, ayun lang aking honest take about India. But siguro if you're traveling with friends, as nakatour kayo, mas organized, maybe you will enjoy din naman. Kasi marami din namang mga magagandang lugar dito. Ako kasi solo traveler, tapos ang dami pang people who will try to scam you. Alam mo yun, parang yung mga makakausap mo dito, parang pag nalaman nila na foreigner ka, parang they will try to take advantage of you. Except Mumbai. Sa totoo lang, sa lahat ng pinuntahan ko, parang Mumbai lang yung never ako tinake advantage. No? O dito sa Mumbai. Parang hindi ko na-experience na tinake advantage ako as a foreigner na parang siningil ako ng mas mataas. Although sabi ng driver ko, kapag mga tuk-tuk, sisingilin ka ng mataas. But yung mga Uber ko, wala sila yung parang sinabihan ako na magbigay ka ng tip. Minsan nagbibigay ako ng tip kapag alam ko mabait. Pero hindi siya yung forced. Yung tour guide ko, hindi ako pinilit na bumili ng kung ano-ano. Parang on my own free will lang lahat ng mga nangyayari. So, for me, Mumbai talaga yung naging favorite ko. Pero siguro kung experience-wise, yung mas memorable, Delhi. Kasi sobrang gulo ng Delhi. Doon ka talaga pinaka-memorable, yung train ride to Agra, yun yung mga super memorable. Pero kung yung katahimikan at yung pahinga, Mumbai. Check natin yung blueberry muffin nila. Pinainit ko, pero parang hindi naman masyadong uminit. Ay, bakit ganun? Nasaan yung blueberry? Ba't walang blueberry, no? Ah, ito, nasa gilid. Bakit ayan lang? Parang joke naman yun. Nag-i-expect ako na parang natutunaw siya na nagme-melt na. Parang walang ganun. Cheers na lang natin, guys. Cheers. Itong India trip na to, first time lang din na ako na minessage ng mama ko na umuwi ako. Alam mo yun? Kahit saan ako nagpupunta ng mga lugar, hindi yan siya nagme-message na umuwi ka na nga dyan, parang delikado dyan. Pero sa India, sabi ng mama ko na hindi daw siya makatulog. Siguro nararamdaman niya rin kasi sa totoo lang hindi rin ako komportable eh. Parang everyday kasi talaga gusto kong umuwi. Ganun yung nararamdaman ko. Everyday gusto kong umuwi. So, siguro kapag parents ka, nararamdaman mo yun no, sa anak mo. So, nag-message yung mama ko like few days ago. Sabi niya na, kung pwede lang umuwi ka na. Parang, tapos nag-message na rin yung ate ko. Tapos yung editor ko rin, si Renzel nga din. Naramdaman niya yung stress ko dito. Sabi ng editor ko na, sir, umuwi ka na? Parang delikado dyan. Ang dami na rin mga people na nagpapauwi sa akin. Pero pinush ko na rin talaga yung Mumbai kasi nandito na ako. Sabi ko, dapat Delhi pa lang, uwi na ako. Tapos sabi ko, Jaipur, uwi na ako. Tapos ngayon, umabot tayo sa Mumbai. Congratulations. Gusto ko lang, sabi ko, mag-Mumbai na ako. Kasi nga, parang hindi ko kayang balikan ng India very soon. So sabi ko, i-push ko na yung Mumbai. Siguro next time, bigyan ko siya ng chance. Pero, maybe sa mas tahimik na lugar. Sa mas payapa na lugar. Hindi siya para sa akin, hindi siya bang pabebe. Namimiss ko nga bigla yung Japan, Korea. Oo, pabalik-balik ako sa Japan, pabalik-balik ako sa Korea, Thailand, Taiwan. Kasi doon kasi talaga ako mas ramdam ko yung saya. Alam mo yun, mas as a traveler, I know na may responsibility ako to do contents and to show you other parts of the world. Pero ayoko rin namang tanggalin yung nagpapasaya sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko, mas masaya talaga ako sa Japan. So kahit pa ulit-ulit ako doon, masaya ako doon. So, it's a balance, no? Parang in the next few months or in the next few years, ibabalanse ko naman. Like, we will visit new countries. Pero I also want to go back lang sa mga countries na masaya talaga ako. Diba? Kasi ang hirap naman kung ang lahat ng gagawin ko para lang sa inyo or para lang sa mga viewers, mauubos din ako. Diba? Mauubos ako kung ang isipin ko lang lagi, dapat bago ang ipapakita ko. I also have to think about myself. Saan ako masaya? Kasi mahirap kung hindi na ako maging masaya sa pagbo-vlog. Yun yung mas mahirap. Although I respect naman and I accept suggestions from other people. But at the end of the day, I always go back to my core. At kung ano talaga yung gusto ng puso ko, yun yung sinusunod ko. No? So guys, nagsabi na lang ng mga plano, no? Tinamad na mag-vlog dito sa India. Total, nandito na lang din tayo. I-share ko na sa inyo yung mga future plans natin. So after this India trip, magpapahinga muna ako ng 10, 11 days, my gosh. Parang in the past year, parang never ako nakapagpahinga ng 10 days, no? Never ako nakapagpahinga ng parang lagi lang 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Never ako nakapagpahinga ng sobrang tagal. And itong India trip na to, I would be very honest sa inyo, naubos talaga ako. Naubos ako yung energy ko. Sobrang pagod na pagod ako sa trip na to. And dapat hindi ko na sinasabi yung mga bagay na ganito, but siguro naging sobrang komportable na rin talaga. Naging sobrang komportable. Sorry, my Bisaya accent is still in me. Sobrang naging komportable na rin talaga ako na mag-share sa inyo ng mga nararamdaman ko sa life. So I will be taking a rest for like 10 to 11 days, and then
maybe I will spend time muna sa pamilya ko. I will meet some of my friends, di ba? Mag-stay muna ako sa Pilipinas kasi parang never pa ako nakastay sa Pilipinas ng 10 days, no? So, i-recharge ko lang yung sarili ko kasi actually magpaplano din pala ako. Parang hindi rin pala siya pahinga. Magpaplano din ako kasi yung next natin na trip, sabihin ko na ba? Sige, we are going to Central Asia! So, first time din natin pupunta sa Central Asia, guys. So, bibisitahin natin yung 4 na bansa. First time ko lang din doon. Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and then Tajikistan. So, yung mga stan countries, yun yung next natin na trip. So, kailangan ko rin magpahinga, kailangan ko rin mag-research, di ba? And then, mag-recharge kasi naubos talaga ako dito sa India trip. So, yun yung mga plano natin sa life. Excited na ako magpahinga, my gosh. Pag uwi ka ng Pilipinas, ang pinakagusto kong kainin talaga, ginisang sardinas na mayroong itlog. For some reasons, 3 days ko na siyang kinikrave. Parang naiisip ko na nga, shucks, may bilihan ba dito ng sardinas? Tapos saan ako magluluto? May bilihan ba may makakabili ako ng itlog? Nung 3 days ko pa siya iniisip, hindi ko alam kung bakit yun yung kinikrave ko. Kasi ang sarap, di ba? Ginisang sardinas, tapos lagyan mo ng sibuyas, lagyan mo ng itlog. Ay, sarap. So yun guys, paggabi na, medyo modern talaga sa area na to. Yung mga buildings, umiilaw-ilaw na sila and all that. Yung mga lights din sila dito. Actually, ginawa ko lang today sa last day ko. Nagkape ako sa Starbucks, tapos nag-window shopping lang. Pumunta ako sa Uniqlo, Bershka, Zara. Mga bilihan lang natin. Wala naman akong binili. Tinignan ko lang yung mga clothes nila. Yun lang ginawa ko today. Parang ayoko nang... Kasi ito na rin yung airport outfit ko. So ayoko nang pumunta sa mga magulong lugar. Kasi pang airport ko na rin to. So dapat fresh lang tayo. So dyan lang ako sa mall, sa loob, para naka-aircon lang tayo. Pero may mga Christmas lights na pala sila dito, guys. Palladium. May foreigner din dito. At least, di ba sa area na to modern siya. Para lang tayo nasa BGC or sa Singapore. Wow, Singapore. Okay guys, nandito na tayo sa airport ulit ng Mumbai. Balik na tayo. Ang ganda ng airport nila, guys. Di ba nakita na natin siya ng umaga, pero ang ganda niya pala sa gabi. Mas maganda siya sa gabi. Tignan niyo. Ang ganda ng airport nila. Pati yung dinadaanan kanina maganda, hindi lang ako makapag-film. Kasi nasa bag yung camera, nakasiksik. Pero tignan niyo, may mga pailaw-ilaw pa sila. Tapos yung ceiling nung labas, ano, dito yung mga taxi. Nag-Uber lang ako. Visitors are not allowed beyond this point. Okay. So, balik na tayo. Let's go! Ganda talaga ng airport nila, oh. Hey! Ang laki! No? Oh, eh. So, ang sasakyan natin, guys, is Cathay Pacific. Air India, Etihad Airways. Sabi yung Cathay. Sige, basahin natin doon. Magtanong tayo. Excuse me, where's Cathay Pacific? Cathay? Yes, which one? Cathay. Yeah, Cathay Pacific. So, this way. Yeah, Go straight? Gate 6 and 7. Okay, thank you so much. Welcome. Yung guys, gate 6 and 7 pala yung Cathay. Nagaganda talaga ako sa airport ng Mumbai. Ang laki pa ng airport nila. Actually guys, may nakasabay ako from the hostel. Nag-same kami ng Uber kasi paalis ako ng hostel, nakabook na ako ng Uber, tapos meron din palang papunta sa airport. Sabi niya, pwede bang makisabay, hati na lang tayo ng bayad? Kaso naka-credit card ang Uber ko. Sabi ko, hindi, wag ka nang humati, sumabay ka na lang sa akin. Kasi naka-credit card ako. Tapos nung nandito na kami, sabi niya, gusto mo bang sumabay? Kasi may access daw siya sa lounge. May lounge access siya. 6 and 7? Sabi ni Kuya, 5. 6. Sabi ko, ayoko, nahihiya ako. Sayang, sabi niya kung gusto mo, pwede siya magsama ng guest. Siguro yung credit card niya, parang sa Pilipinas. Sabi ko, nahiya ako. Sabi ko, mag-film pa kasi ako dito sa airport. Mas gusto ko kasi nang walang kasama kasi nahiya ako pag may kasama ako. So sabi ko, wag na kuya, okay na yun. Mag-film na lang ako. So yun guys, yung airport nila may scanner, di ba? Papasok sa airport. Selective sila mag-scan. Yung mga iba, di ba, naglalakad sila dire-diretso, pinapabalik sila, pinapa-scan. Yung sa akin, hindi niya in-scan. Face card lang. Face card lang pinanlaban natin. So, ba't ganun? Selective sila pag yung local na Indian, di ba, pumasok siya sa gate, tapos dala-dala yung bag, pinabalik siya kasi ilagay daw sa scanner yung bag niya. Yung sa akin, tinignan niya lang, tapos nag-stop ako kasi akala ko papay-scanner din ako. Tapos sabi niya, diretso lang daw ako.
face card lang yung labanan. Ano ba yan? Bakit unfair kayo dito? Dapat ang rule nag-apply, the law should be applied to all or else none at all. Parang mali yung grammar ko doon. Pero ganun yung gusto kong iparating. Parang dapat i-apply sa lahat ang law. So hanapin natin ang Cathay Pacific. Ay, wait lang. Antayin natin mag-English. Ay, Indigo pala to. Indigo Airline, hindi pala Yanbi. Yan yung airline na nakasabay ko sa Uber. Indigo daw siya. Walang Cathay, Emirates, Air France. O, diba? Mga ganda yung mga airline dito. Emirates, Air France, Salam Air, Kenya. Ba't walang Cathay? Merong mas malaking screen. Baka dito natin makikita ko. Ayun, nakita ko. Ay, ba't walang Cathay? Ayun eh. Cathay Pacific, guys. Kita nyo na? Ito. Yun kaya yun, CK660. So, yan. Nakita ko na Cathay 660. Letter D daw. Layo pala natin. Ayun, may mga letter naman sila. Parang sa Bangkok. Yung mga may letter yung kanyang counter. M. I mean, parang Bangkok yung design. Parang may ganito sa Bangkok, di ba? Yung mga letter na poste. Punta tayo sa letter D. Layo na sa L tayo. Oh. Pero sige, airport tour na lang din ng Mumbai Airport. Kasi maganda yung airport nila. Tsaka ang laki. Sana all malaki. Ganda talaga. Parang bago, no? Parang bago yung airport nila. Hindi ba to bagong airport? Nasa Terminal 2 kasi to eh. Dalawa yata yung terminal nila. Terminal 1 and 2. Parang feeling ko itong 2 yung mas bago. Letter D. So wala pang direct flight ang Mumbai to Manila, no? So connecting flight tayo. Mumbai muna to Hong Kong. Tapos Hong Kong to Manila. So Mumbai to Hong Kong 5 hours, tapos Hong Kong to Manila 3 hours ba? So, parang mga 8 hours yung biyahe natin, plus may waiting pa ako na 4 hours. So 12 hours lahat. Itulog na lang natin sa biyahe. Sana may pagkain sa airport, ay sa plane. Cathay Pacific naman to, no? Feeling ko may pagkain to. Kasi full board flight kapag Cathay eh. Tapos may mga entertainment, may TV, ganun. So again, ayun, naka-check-in na tayo guys. For connecting flights, so dalawa na yung binigay nilang ticket sa akin. Isang Mumbai to Hong Kong, tas Hong Kong to Manila. Usually pag same airline, same airline lang kasi yung Hong Kong to Manila ko, Cathay Pacific din. So pag same airline lang, usually ang bag mo, makukuha mo na sa final destination. So tinanong ko, ang bag ko daw makukuha ko na sa Manila. So pag umalis tayo sa Hong Kong, ay pag pangit ko mag-Tagalog. Pag dumating tayo sa Hong Kong, hindi ko na kukunin yung luggage ko kasi diretso na siya sa Manila. So sa Manila ko nakukunin yung luggage ko. Pero better if i-confirm nyo na rin. Kasi may mga times na kahit same airline, lalabas ka pa para kunin siya. But most of the time, sa final destination na makukuha yung luggage mo. So at least na-check-in na natin. Ang ano nga lang, ang gaan lang ng luggage ko, 14 kilos lang. Tapos ang Cathay Pacific 23 yata or 25 kilos. So ang dami ko pang space pero hindi kasi ako bumili ng mga pasalubong masyado. So tas yung damit ko, konti lang din yung dala kong damit dito sa India. So wala talaga ako masyadong marami pa akong space for luggage, sayang. Pag sa Japan, nagkukulang ako. Di ba? Pag nagja-Japan ako, lagi kasi nag-shopping, lagi ako nagkukulang ng luggage. But anyway, ayun, nakuha na natin yung dalawang ticket natin. Ano nang gagawin natin? Pasok na ba tayo or mamamasyal pa tayo dito? Pasok na tayo dun sa immigration? O, di ba? Parang yung gate nila pa ano na lang din. E-gates na lang din yung palabas. Ayun guys, kakalabas lang natin sa immigration. Shoot, kinabahan ako. Kasi ang daming tanong, mas marami pang tanong yung paalis na kasi yung papasok ko dito sa India. Di ba napapasok ko sa India, wala kang tanong masyado eh. Kung kailan palabas na ako ng India, tsaka doon maraming tanong, kinabahan ako. So, pumunta ako sa counter na tapos inabot ko yung passport ko, tsaka yung flight ko. Unang tanong niya sa akin, like, what was your purpose in visiting India? Sabi ko, vacation for tourism, ganun, for tourism. Tapos sabi niya na, which places have you visited? So, sinabi ko, Delhi, Agra, Jaipur, and Mumbai. Tapos sabi niya, what's your occupation? Alam mo, ang dami niya, yung tanong niya parang yung sa Philippine Immigration, yung paalis ng bansa. Sabi ko, ba't ganun? Ba't ang daming tanong? Usually, pag paalis ka na ng bansa, wala nang tanong-tanong yan, di ba? Parang tatak-tatak na lang. Sabi niya, so what's your occupation? Sabi ko, I'm a travel vlogger. Oh, sabi niya. Tapos sabi niya, okay, which company?
So, nalito ako dun sa tanong, sabi ko, anong which company? So, nag-iisip ako, sabi ko, I work for myself, but I upload in YouTube. Sabi ko, I upload my videos in YouTube. Sabi niya, okay, can you show me? Tapos sabi niya, can you show me your YouTube channel? Doon ako kinabahan din. Kasi sabi ko, shucks, meron ba akong vlog sa India na parang negative? Alam mo yun, parang negative yung title or parang sinabi ko ba na parang ayoko sa India sa mga title. So, sabi ko, shucks, di pinakita ko. Tapos kinakabahan ako kasi di ko na ma-double check kung meron ba akong vlog na ano. Tapos di-check niya yung mga vlog ko sa India. Inisa-isa niya. Tapos nabunutan ako ng hininga nung medyo natatawa siya. Kasi yung mga thumbnail ko, di ba, yung mga ganito. Di ba yung mga thumbnail ko, yung mga ganyan-ganyan, yung mga nagpa-facial ako sa Indian, Tapos yung may mga ganyan-ganyan ako na thumbnail sa train. Tapos ayan. So parang natawa siya. Natawa siguro siya kasi yung mga title ko, diba, trying Indian facial for the first time, riding India's craziest local train, ganun. So natawa siya, tapos sabi ko, okay, safe na tayo kasi tumawa na siya. Tapos nung pag tumawa siya, sabi niya, so, na siya, na-curious na siya. Parang gusto na rin maging vlogger ni Kuya. Na-curious na siya, sabi niya, okay, so how many countries have you visited? Sabi ko, parang pang 28 na yung India. India is my 28 country, sabi ko. Sabi niya, so how does the journey starts? Naku-curious na yung si Kuya kung paano daw magsimula. Sabi ko, nagsimula ako sa Hong Kong, nag-travel ako sa Hong Kong Disneyland, and then it started from there, and then dire-diretso na lang, ganun, parang tuloy-tuloy na rin yung pagta-travel ko. Tapos sabi niya, okay, I hope you enjoyed India. Gumana na siya, tapos tumawa na siya. Kinabahan ako kasi daming tanong. Parang usually kapag paalis ka na ng bansa, wala nang tanong-tanong yan, di ba? Kasi nga, mas marami silang tinatanong pag papasok ka. Dito ko lang na-experience na ang daming tanong nung palabas ka na. But siguro na-curious lang si Kuya sa ginagawa ko sa life. Kinabahan ako doon. Akala ko makuhold ako. Akala ko may ginawa akong video na magagalit yung immigration officer tapos biglang hindi ako makaalis. Tip lang sa mga siguro vlogger din or content creator na mag-i-India tapos mag-upload kayo sa YouTube, make sure lang na wala kayong upload na sa YouTube na parang super negative about India. Baka siniraan nyo yung India, ganun, tapos yung title nyo parang India is so dirty or mga ganun-ganun, di ba? Mahirap na baka i-check din ng immigration officer or upload nyo na lang pag wala na kayo sa India. Di ba? Kinabahan ako doon. But ano yung food court dito? Subway, ganun. KFC. May KFC naman, Asian. May food court sila dito. Nasa gate 68 ako. Ang dami bang gate dito? Ba't ang layo ng gate ko? Number 68. Ayan, meron dito mga vending machine. Meron pa ako 60 rupees. Gastusin na natin. Ano kayang mabubili ng 60 rupees natin? Kahit water na lang. Kasi parang mga 40 pesos na lang. Ay, ayun. Kano ba? Ice cream pala yun. Kano ba water? Ayun, 45 nakita ko. 40, 45. Kaya pa yung 60 rupees natin. So guys, nandito na tayo sa aeroplano, no? Sasakyan natin Cathay Pacific. Ang ganda talaga ng Cathay, no? Kasi mas na maganda yung aeroplano nila. Meron tayong parang entertainment, dito, TV, ganyan. Tapos ito yung kanilang, shucks, may nahulog, sorry. Ang ganang gamits, pwede mong iganon. Ay, paano mga bato? Ganyan. Tapos, meron din sila mga pinaprovide na ganito guys. Merong unan and then kumot. Tapos, nung nag-online check-in ako, minake sure ko talaga na yung upuan ko is malapit sa CR. Tignan nyo. CR na to. Tapos, dito lang ako. Ang ganda, di ba? Pag nag-aeroplano ako, na aisle seat na talaga yung gusto ko kasi nga nahihiya ako mag-excuse pag gusto kong umumihi. So, gusto ko malapit lang sa CR. Pag naiihi ka, hindi ka napipila. Alam mo na kung may tao or wala, no? So, yun yung mga, trentahin. Signs na mga nasa trentahin ka na. Guys, sinurve na nila yung pagkain. So, meron tayong, ano ba to? Burrito. Parang chicken curry daw to. Chicken curry. Mixed fruits. Fruit yogurt. May bread. And then, drinks, apple juice. Effort, no? Totoong kutsara. And then, ito mga totoong ano din, ito lang yung plastic, pero ito mga parang pinuhugasan nila. Let's go. Yogurt muna. Sarap ng yogurt. Mango. Ano ito? Butin lang wala kang katabi. Kasi marami akong space. Ang sarap ng tulog ko guys sa flight na to. Ang komportable ng seats nila ito. Gusto ko yung ito. Sobrang niya,
As in, hinuhold niya yung neck ko. Nakakatulog ako na maayos kasi hindi ako nahuhulog-hulog, hindi ako nagaganong-ganon. Di ba papuntang Hong Kong na to? Nakala ko since papuntang Hong Kong na medyo Chinese food na, Asian food na, hindi pa rin pala. Hindi pa rin nakatakas yung dila natin. Medyo natatapangan pa rin ako. Medyo maanghang na matapang yung chicken. Ay, yung sauce, I mean. Curry nila. Try na lang natin yung yogurt. Masarap naman yung yogurt eh. Tsaka meron namang fruits. So focus na lang tayo dito sa masasarap. Okay guys, finally nakarating tayo dito sa Hong Kong. We are back to the regular programming. Masaya na ako. Hindi na manghihina yung katawan ko. So, magta-transfer lang tayo, no? So, may makikita naman kayo pagdating nyo. So, immigration. Hindi naman tayo lalabas sa immigration. Yan, immigration, kung kakarating nyo lang sa Hong Kong, kung mag-export kayo Disneyland. Pero dito ako sa transfer. Dito tayo sa kabilang side. Guys, nandito na tayo sa Hong Kong International Airport. Malapit na ano naman kayo? November. Bakit ang tigas ko magsalita lately? November na, no? 13. So, hindi pa siya winter. Anong weather ngayon? Weather is 21 degrees. Oh, biglang nag-weather update tayo sa Hong Kong. So, today is November 13, 21 degrees. Siguro pag mga December, mga Burr months, doon yung mga winter. Gusto ko rin ma-experience ang winter sa Hong Kong, no? Kasi lagi akong mainit pag nagpupunta dito. Sana makapunta tayo dito ng winter season, no? Kung ano ba yung feels ng Hong Kong. But, ayan na siya, my God! Ang ganda ng airport nila. No, lumalaban din ang airport ng Hong Kong, oh. I've never felt this home. I've never felt this home. Both looks. I've never felt home like this. Tama ba English ko? I've never felt this home. Parang mali yun. I've never felt home. Tama ba? Wait lang. Parang hindi. Tagalogin ko na lang ha. Parang ngayon ko lang ulit naman na I'm at home. Alam mo yung parang comfort zone places. Parang, deserve ko kumain ng ano. Kasi sa India, may mga Chinese food din naman sila doon. Mga Chinese restaurants. Kaso lagi nilang nilalagyan ng Indian twist. Lagi may gusto ko makatikim ng totoong lasa. For example, yung mga Korean fried chicken. Pero with an Indian flavor. Pwede ba yung ano lang talaga, kung ano yung flavor lang? As is, i-maintain lang natin siya as is. Gusto ko makatikim ng, may Chinese restaurant kaya dito. So, wait lang, baka malit naman ako. 11 pa lang, ang flight ko is 2. 11, 12, 1, 2. May 3 hours pa naman tayo. Ganda pala ng airport nila. Gusto ko rin naman maka-achieve ng airport na may mga saksakan na dyan. Yung hindi kayo nagsisiksikan sa saksakan, no? Gundo. Meron silang parang opisina, bi. Ayan, yung antayan nila, ang daming outlet doon, maraming saksakan, pwede ka magtrabaho. Dito ang daming saksakan. Sana all na lang talaga tayo, no? Mapapasana all na lang tayo. Tapos dito rin ang daming saksakan. You know? Yan yung problema ko lagi pag nasa airport ako sa atin, no? Gusto ko mag-charge ka, so iiwan mo pa yung cellphone mo doon sa... So wag na lang. Ate, masyado namang ginagalingan ng Hong Kong Airport. Tignan nyo, meron silang area dito para sa mga kids. Para malibang yung mga kids sa manonood sila ng... Masyado namang ginagalingan ng airport na yung Hong Kong, no? Ang ganda, oh. Si Hong Kong natitreaten kay Singapore. Ginagalingan din. Kasi Singapore din kasi maganda rin yung airport ng Singapore. Ginagalingan din yung Hong Kong. Ayaw din magpatalo. Philippines, ayaw nyo ba sumali? Curious lang, yung Pilipinas ayaw natin sumali na makiganda rin ng airport, ganun. Or content, okay na tayo sa ganun. Ito yung naalala ko lagi dito sa airport ng Hong Kong. Meron silang water zone, so kukuha ka lang ng parang mga baso-baso mo dyan, ito. Tapos ayan, kuha ka na ng tubig. Tapos meron din sila mga ganitong area. Ano to, pang kids ba? Ayan, mga TV. Ayan, maglalaro-laro yung mga bata-bata dyan. Siguro. Alam mo, pag nag-Hong Kong ako, hindi ko maalala na ganito kaganda yung airport ng departure.
Or siguro kasi yung Cathay Pacific, maganda yung area kung saan yung Cathay. Andyan lang kasi yung gate namin, no? Gate 60. So, pag Cebu Pakba tsaka Air Asia, saan ba yung gate nun? Maganda rin naman, pero parang ngayon ko lang nakita na sobrang ganda niya. Yung airport. Or depende rin sa airline kung saan naka-gate yung area niyo. Parang maganda yung area na to. Diyos ko guys, gusto ko kumain. Pero meron din yata nito sa... Baka may pagkain din kasi sa aeroplano, pero nagkikrave na talaga ako ng ganitong mga lasa. Yung totoong Chinese taste. Yan na guys, finally. So, order ako ng parang mga pork na may egg. Tapos, ito sausawan and coke. Kasi nagkikrave ako ng sardinas na may itlog. Pero wala naman silang sardinas, so ito na lang. Pork na may itlog. Ang problema lang, sobrang mahal. Mahal naman talaga ang Hong Kong. So, 151 Hong Kong dollar. Siguro mga 151 Hong Kong dollar, mga 1,100 or 1,200, mga ganun. Pero at least makakain natin. Walang perfectong mundo, no? Ito mahal, pero makakain mo. Yung sa India, di ba mga mura lang din naman yung mga kahit nasa restaurant doon, mura lang. Pero hindi mo masyadong feel yung flavor. So, mamili ka. Mura na hindi mo masyadong makakain or mahal pero makakain mo. Thank you for that familiar taste that I've been craving. Oh my god. Heaven. Hop. Yung feeling na parang hindi ka nakakain ng isang linggo. Hindi ko nakain na cheers. Cheers. Thank you Lord. So yun guys, I think i-wrap up na natin yung India trip, no? It was an experience in itself naman. Like, kakaiba siyang experience, challenging, pero hindi siya pang prinsesa. Yun lang sinasabi ko, hindi nakaka-prinsesa yung India. Siguro kung mag-India kayo, I recommend talaga naka-tour kayo. Feeling ko mas hindi nakakapagod. Pero kapag DIY, my gosh, mawawala yung pagka-ano mo, pabebe mo. But the good thing naman, di ba, may mga tao na mabait pa rin talaga. Pero ingat sa scammer, maraming, especially pag alam nilang turista ka, maraming magta-try na mag-scam sa'yo, mag-charge ng mas mahal sa'yo. If possible, go with friends na lang or family. Parang pag solo travel, safe naman siya i-solo travel, pero kasi yung mga magta-try mag-scam sa'yo, ang dami kasi. At pag mag-isa ka, parang mas confident sila na i-scam ka. So better if may kasama ka, para hindi sila ganun ka, makakapamilit sa'yo. Also, Ursiflora, diba? Marami akong mga friends na nagkwento na sumakit talaga yung tiyan nila doon. Good thing, thank God, ako hindi naman sumakit yung tiyan ko. Yung first night lang, parang may sumakit ng slight lang naman. Tapos after nun, okay naman, basta everyday lang ako nag-Ursiflora as much as possible. Avail Klook Tour and use my discount code Marvin sa Mako Klook. Sa mga tours, maraming mga Klook tours doon. Mumbai, okay ako sa tour doon. Okay yung mga... Actually, Mumbai was my favorite city. Yung sa Jaipur lang yung Klook tour ko doon, no, yung tour guide medyo inaalok niya ako doon sa mga wala naman sa itinerary. So, beware na lang din sa mga ganun. If papapuntahin kayo sa wala sa itinerary, siguro kapag marami kayo, grupo kayo, insist kayo na hindi kayo pupunta kasi bibentahan talaga nila kayo ng mas mahal. At yun din yung sinabi ng tour guide sa Mumbai. Yun daw yung parang patakaran na ginagawa sa Delhi and sa ibang mga lugar. Buti sa Mumbai, mababait talaga yung mga tour guide doon. Ano pa? Have a lot of rest siguro before going to India. I think isa rin kasi sa nakapagpapagod sa akin. Kakagaling ko lang sa Zamba Sulta. Zamba Sulta, physically exhausting siya. Hiking, swimming, paguran, lakad. Alam mo yun, tapos transfer ng different places. So after Zamba Sulta, nagkasakit ako in between. Tapos after nung sakit ko, nilaban ko agad yung India. Dapat talaga mataas yung stamina mo pag nag-India ka. So parang feeling ko it was a combination of different factors. Nangihina lagi yung katawan ko kasi dahil sa pollution, sa gulo, sa ingay. Plus kakagaling ko lang sa sakit. So parang siguro dapat malakas ka pag nag-India. Anong vitamin C? Everyday talaga ako nag-vitamin C, Baroka, para to make sure lang na mataas yung resistensya mo habang nasa India ka. Be careful of the water. Better na bumili na lang talaga kayo ng mga bottled waters. Huwag kayong uminom sa mga tap water. Dapat talaga bottled water. And then enjoy the ride, no? Enjoy the trip. Hindi ko kino-close yung doors ko sa pagbalik sa India.
Pero siguro pag babalik ako next time, hindi na ako sa magulong city. Doon ako sa mas tahimik. Or maybe I'll go with my friends. Pag-isipan ko muna kasi ngayon talaga naubos ako. Naubos yung energy ko sa India. But ayun lang naman, kakainin ko na lang to and then magka-fly na rin naman ako going back to the Philippines. And our next destination is Central Asia. So magpapahinga muna ako sa Philippines ng few days, 10 days. Excited ako mag-rest. Mag-rest ako ng 10 days. Magpaplano ako for Central Asia. I'll spend time with friends and family siguro. Try ko kung makakapag-content ako ng mga ganap ko sa Manila. Madalas kasi hindi ako nagko-content pag nasa Manila ako kasi gusto ko na lang na maging private yung life ko pag nasa Manila ako. But I'll try kung makakapaggawa ko ng content. Ayun na naman guys, I just wanna say thank you so much sa pagsama sa akin sa trip na to sa India. Cheers tayo. Cheers. Sa laging pagsama sa akin sa mga trip ko. And then I'll see you again on the next one. Bye-bye! Hello, namaste. Hey! Cheers tayo guys sa ating first Indian street food. Ano kaya to? Sana hindi to Cheers! Hey! Parang bumabalik ka sa talaga lumang panahon dito sa India. Let's go guys. Very person ko itong gawin sa buhay ko. I met some friends here at the train. Hi guys. Ang dami kong pinagdaanan today guys. See the lights with the sky, with the sea, it calls me. Merong lake ba yan? So guys, nakarating na tayo sa Agra Fort. Nice. Panipuri. First photo from there, okay. Oh yeah. So guys, ito yung City Palace. Currently, yung Royal Family. Pag nakikita ko yung Jaipur, ito agad yung tourist spot din pala dito. Ayun, oh. Sunset in Mumbai. Hi! Finally here. Hi guys. I got a friend here at the train. Wow. Nasa Guinness World Record pala to. So yun guys, parang laundry service pala siya. Ayan. So pasok na tayo guys. Hindi ko rin